namin, guys. Sige, sa pelikula na to. Opo. Opo. Hindi, okay lang po sa inyo po. Hindi, ano lang, hindi naman talaga tungkol sa pelikula pero may kaugnayan. Okay. Anyway, nung mga bata pa ba kayo, mga younger years, meron ba kayong parang template dun sa inyong mapapangasawa? Ay, ang ganda. Ah. Tanong. At kung ang nangyari ba ay Sunod ba? wonderful nightmare? Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ha? Ako, ang dream ko lang talaga na mapapangasawa is someone that my family would love also. And sana maging okay din yung mapapangasawa ko kung paano niya itrato yung pamilya ko. Eh, nakita ko naman yan kay Je. Kasi kahit dun sa proposal, sobrang proud ako pag ini-interview din ako kung paano niya ginawa yung proposal. Kasi nag-propose muna siya kay mommy before me. Nag-propose siya muna kay mommy. Will you marry me? Mommy Myra, will you marry me? No, parang, kumbaga parang pinresent niya yung sarili niya in PowerPoint. Pero kidding aside, parang yun yun, like the way he would treat my family. Ganon. Yung kahit sa umpisa, actually sa umpisa, yun nga yung biglaan kaming nag-live-in. Yung kinorner siya ng daddy ko kasi talaga nun, via Zoom. Kasi nasa Saudi tatay ko. As in, via Zoom. Yung mga away namin ng daddy ko, via Zoom, so, pak! Ibababa ko yung laptop. Para, kunwari, nag-walkout ako, pero laptop ko yung bumaba. So, ganun yung mga moments namin. Pero yung, kahit nag-start na medyo, hindi naman sobrang rough, but, syempre, as a father, medyo may kaba. Tapos, syempre, napapanood siya sa TV, napapanood siya sa movie. So, iisipin na, baka ganun siya in real life. So, he proved himself to my dad and to my brothers. So, that's actually what I wanted. And yung iba, puro bonus na lang. Bonus na lang lahat ng kung anong meron siya na gusto ko rin. It's the only thing that, yeah. If it's a wonderful nightmare, I'm not gonna say that it's a nightmare. It's wonderful. Dream. Ayan. It's a dream come true. As cliche as it sounds. Ilang beses ko sinasabi yung dream come true this month. Yeah, ikaw. Ako, matangkad yung naiisip ko eh. Wala pala ako dito. Chares. Hindi, wala naman template nun eh. Parang sa akin, nung bata ako, sabi ko, siyempre gusto natin, meron tayong naiisip na gusto nating itsura. Pero sabi ko, hindi na ako maghahangad kasi parang wala naman akong kakayahan para mamili sa life. So, ang nangyari, hindi ko alam po talaga kung ano yung magiging kalalabasan ng sa tawas. Sa tawas. Nakatawid sa tawas. Ano yung kalalabasan? But because I've had ex-girlfriends na foreigner din, hindi ko rin alam kung foreigner talaga eh. It's just I found a special person, yun lang talaga yung parang I can't let go of this person. I need this person in my life. I want to make this person happy. This person makes me happy. So, naging sobrang best friend kami. Tapos, I think it's the totality of the idea na you found someone that you will spend the rest of your life. Yun yung nalagpasan pa niya yung dream or yung kung ano pang wonderful things na kailangan kong hilingin. Wow. Yan. Ano yung reaction ni mom and dad? My mom and dad? Mm-hmm. Saan? Yung after the wedding. Bagong kwento na naman to. Dami ko talaga ng kwento sa inyo. Unang beses kaming nagkita, nakabikini top ako. Tapos, galing kami sa villa namin. Tapos, tawag na sa akin kasi ng daddy ko. Mrs. Napoles! Mrs. Napoles tawag niya. Tapos, sabi niya, bakit ganyan? Ba't ganyan yung top mo? Ba't parang wala akong saplot? Tapos sabi ko sa kanya, kasal na ako, dad. Wala ka naman sabi. Sabi ko ganun sa kanya. Well, ayun, kidding aside, nasa si daddy ko ng very light. Kasi wala pang isang araw, binago ko na yung personal page ko sa Facebook. Kim Napoles na siya.
Sabi siya, wala man lang isang linggo, bakit na inapones mo na? So yung mga patwitams lang ng gano'n ng daddy ko. Pero okay, very happy. They're very, very happy. Because it's actually, yun nga, my parents' dream na ikasal kami. Kasi nga, yun nga. So, yan. So, kumusta naman sila dad dun sa Saudi? They just got back nung Okay. nung Monday. I actually asked them not to go na kasi kinakabahan ako lagi. Pero so far naman daw, wala naman daw problem dun sa area nila. So, yeah. So, yun. But if may magka-problem, makakauwi naman siya agad. So, yeah. Okay, thank you. Thank you. Thank you po. Thank you for your questions. That was Sir Eugene Anis of People's Journal. Up next, we have Ms. Ana Ceres of ABS-CBN. Hello, congratulations. Thank you. Ayun na, pelikula na. Oo nga! So ito si Wonderful Nightmare. This was shot before nung kwento ni Fano. Kwento niyo lang konti sa pelikula. Ito ba yung usual niyo na injected yung sarili niyong humor, may sarili kayong mga ad-libs pa rin? Well, basically 80% of the movie has to be somewhat similar kasi it's a it's a Filipino adaptation of a Korean blockbuster hit. So sobrang ganun ang uso ngayon yun kung nakopya mo ba. Diba parang yung Spider-Man ganun din may kung nakopya ba yung comics So yun yung nangyari, but the flavor, the Filipino flavor was injected into the community scenes. The community and the family scenes. Doon kailangan Pinoy. So doon kami nakakapag-inject ng totoong humor namin kasi we react accordingly na as tatay ako ng mga anak namin or as asawa ng asawa niya or sila Ate Candy as kapitbahay niya kung paano mag-react. So yun yung maganda kasi it made, for me kasi I saw the movie, the original movie, it made Wonderful Nightmare somewhat more grounded because Filipino sensibilities are very grounded. May add ka pa po. It's the same. Copy-paste. No, Yes, yes. may ginawa lang din another Filipino flavor. Si Direk RC. Yung limbo scene. No. Yeah, yung limbo scene kasi for the Korean version and yung isa pang version, Taiwanese ba yung isang version? Taiwanese. But correct me if I'm wrong. Ano siya, sa studio nung na-issue. Yung sa atin, beach. Kasi gusto talaga ni Direk RC i-represent yung ganda ng mga dagat natin. Gusto niya sana Palawan, pero okay lang naman din na Batangas. So doon namin na-shoot. So may mga scenes doon na talagang open para mapakita din yung pagiging tropical country natin. Thank you. And when it comes to parang family values, sensibilities, matutunan natin dito for you guys, ano yung important family values na gusto nyo dalhin sa bahay nyo ngayong bagong kasal? Ganda. Family values that we want. Well, ako same as here also sa movie is when we cherish the time that we have, of course, with the people that we love. It's something that we would want to do also. Well, once we start the family na rin. Kasi with our line of work, syempre, laging nagtitaping, laging wala, laging busy. Yeah. So we would want that also, that trait na yung quality time with the family. Magawa din namin. And, ano pa ba? Well, of course, the respect is there. Like, kung ano yung gusto niya in life. So, like, pag magkaanak kami and stuff like that. Kasi ganun din kaming dalawa sa isa't isa. Like, his dreams, I would support it. And for my dreams also, he would support it. So, I think that's a few of what we want to incorporate with the family that we want to build. Ikaw ba? Ako yung since syempre kakakasalang namin, sa eksena kasi may dalawa kaming anak. So, we're gonna build a family soon. So, it's the idea of the respect within the family. You respect, even if it's a child, you respect the child. Right. Even if it's a teenager, you respect the teenager. Para you get the respect back. And then if it's inside, kung may respeto sa isa't isa, re-respetuhin
yung buong pamilya ng sa labas. Kasi nakita ko yung parang, yung sa character ko kasi is, you can never insult my wife. Even if we're, Yeah. kung mababa ang tingin mo sa amin, you can never insult my family. So, I think yun yung gusto kong madala sa gagawin namin pamilya. Kasi you're not just building a group of people eh. You're building a unified entity kasi yan, family kasi yan eh. Pangalan nyo, di ba? Kaugali nyo, kamukha nyo, and everything. So, yun yung natutunan ko sa pelikula, yung respeto nyo sa isa't isa. Bilang individual sa loob ng pamilya, magre-reflect siya sa labas eh. So, yun yun. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, that was Miss